Ang sarap nga namang gumising sa umaga na may katabi kang gwapong asawa. Uy, maagang harot. Good morning mga Mimasaurs. Ngayon nga ang first day of school ni Zane kaya maaga kaming gumising. Nag-alarm ako ng alas 6 pero ito nga si Zane ay hindi naman halatang excited sa kanyang first day of school dahil nauna pa siyang gumising sa alarm ko. Bago ang lahat ay inuna ko nga munang plansyahin itong mga uniform niya para syempre plakadong-plakado sa kanyang first day of school. Pagkatapos ay nagluto na ako ng kanyang all-time favorite ulam, ang mahiwagang itlog. Dalawa nga yung niluto ko dyan kasi yung isa pang breakfast niya tapos yung isa naman ay ilalagay ko sa kanyang baon na burger. Sunny side up nga pala ito pero ewan ko ba sa mga itlog na to at trip nilang magpanggap bilang scrambled egg. Todo effort pa ako sa pag-iingat dyan kasi nga gusto ko maging maganda yung itsura ng aking sunny side up pero may sariling desisyon itong mga itlog na ito. At pagpasok ko nga sa aming bahay inaabutan ko nga ang tulala si Zane. Ewan ko ba kung anong iniisip niya. Hanggang matapos nga ako maghanda ng kanyang umagahan ay tulala pa rin nga siya kaya ibinigay ko na yung kanyang pagkain dahil baka gutom lang yan. Habang kumakain nga si Zane ay nagtimpla na rin ako ng aking kape para makapag-umagahan na rin ako. At tingnan niya naman kung gaano kaganadong-ganadong kumain itong si Zane kapag itlog yung kanyang ulam. Aba, kahit bigyan mo yan ng itlog umaga, tanghali, hapon, ay marami talaga yung makakain at hindi yan mananawa. Sumabay na rin nga kami sa kanya dyan ni Papa niya kumain at hindi ko nga alam na hindi pala kami nahahagip ng camera. Pagkatapos kumain ay nagligpit lang ako ng mga pinagkainan namin at ayan, back to luto na naman tayo para sa snack ni Zane ngayong araw na ito. Hindi nga sana ganyan yung baon niya, kaso nga lang ay bukas pa darating yung kanyang snack box kaya wala kaming paglalagyan. Eto na lang yung naisip ko kasi meron pa kami ditong burger wrap kaya may paglalagyan pa ako. Tinost ko lang sa butter itong buns tapos nilagyan ko ng mayonnaise dito sa ibabaw. Then nilagay ko na yung itlog tapos naglagay ulit ako ng mayonnaise kasi wala lang, trip ko lang, bakit ba? Tapos kinlose ko na yung burger gamit ang aking kamay. Oh, wag ka na magreklamo, naghugas ako ng kamay ng mga 100 times. Tapos inikot-ikot ko na siya dito sa burger wrap na 2 taon na yatang nakatago sa aming taguan. Bali, ang baon nga pala ngayon ni Zane ay burger tapos itong inipit na nabili ko lang sa tindahan. At itong mga cars niya na hindi ko alam kung kaya niyang nguyain mamaya. Cherise, nagbilin kasi yung teacher nila na dalhan daw sila ng laruan para sa kanilang playtime. And charan, outfit check. O diba, mukhang puputok na kay Zane yung uniform niya dahil sa laki ng tiyan niya. Pero wag kayong mag-alala mga mima, nakakahinga pa naman siya ng maayos dyan. Hindi nga hook and eye ng short niya ang sumuko, kundi yung kanyang zipper. Ewan ko ba sa short na ito kung bakit naman bumigay agad yung zipper, kabibili ko lang ito kahapon. Mga 7:45 nga kami nakarating ng school nila Zane at alas 8 nga yung kanilang pasok pero pagdating namin dito ay wala pang katao-tao kahit isa. Hindi naman siguro masyadong obvious na excited talaga kaming tatlo Nag-warm up nga lang muna dyan si Zane para ready na siyang stress yung teacher niya mamaya. Tapos maya-maya lang ay dumating na rin nga yung mga classmates niya kasama yung mga parents nila. At ayan, pumasok na nga rin sila sa kanilang classroom dahil dumating na nga rin yung kanilang teacher. Alam niyo bang bida-bida na kaagad itong si Zane, first day of school pa lang? Kapag may tinatanong yung teacher niya at kahit iba yung tinatanong ay ipipresenta niya talaga yung sarili niya. Magsasabi siya ng ma'am, ako ma'am, ako ma'am. At hindi siya titigil hanggat hindi siya napapansin ng kanyang ma'am. Noong flag ceremony nga nila ay hindi siya nakikinig at lakad siya ng lakad habang yung mga kaklase niya ay nagpa-flag ceremony at kumakanta. Kaya after ng flag ceremony, yung mga classmate niya ay na very good ng kanyang ma'am. Abay bigla ba namang nagtampo itong si Zane at hindi raw siya very good. Ang sabi niya nga ay hindi raw siya very good at hindi rin daw siya matalino. Matching tulis ng uso pa ngayon mga mima at halukip-kip ng dalawang braso niya. Noong nag-introduce yourself na nga sila, ay inabot naman ng hiya itong si Zane. Akalain mo yun mga mima, meron pala siya nun. Alam niya naman yung isasagot niya dyan kasi sa bahay ay palagi naman namin siyang tinatanong kahit nung mga time na hindi para kami nakakapag-decide kung ipapasaling pusa na namin siya dito sa school. Tapos nagpakanta ng nursery rhyme si teacher na watermelon fruit salad. Nung umingay na nga husto sa kanilang classroom ay lumabas nga itong si Zane dahil ang ingay-ingay daw. Ay akala mo naman talaga hindi sanay sa ingay ng bunganga ko araw-araw. Mabuti na nga rin lang at napapasok ko siya ulit sa kanilang classroom. Tapos nag-activity lang sila saglit at nag-break time na din. Tawang-tawa pa nga ako dito kay Zane kasi dapat sana bago sila kakain ay magpe-pray muna. Pero gutom na daw siya kaya ang ending nagpe-pray yung mga classmate niya pati na yung kanyang ma'am habang siya ay lumalamo na dito sa tabi. Ay hindi ko talaga siya napigil dyan. Nung matapos silang kumain ay nag-activity nga ulit sila at pinasulat sila ng mga bilog-bilog. Itong si Zane ay saglit nga lang sumulat at inabot na agad nung tamad niya. Mas marami yung ginugol niyang time sa pagtasa ng kanyang lapis kesa sa pagsusulat. Pagkatapos nilang magsulat ay nag-playtime lang sila saglit tapos kumanta ng nursery rhymes tapos uwian na. At nakita nga ni Zane si lolo niya kaya sumakay na siya ng motor at kami na lang ni papa niya yung lumakad pa uwi. Parang kami tuloy dalawa yung pumasok sa school. Pagka uwi ng bahay ay bagsak nga agad itong si Zane dahil naubos yung kanyang energy. At yun lang muna for today's video. Please like, share, follow, and subscribe. Mag-iwan ka na rin ng iyong comment. Babush!